Maghanap ka lang ng butas, pero make sure that your argument is also better than mine. Because if you do not have anything to say except to criticize like Pangilinan, well, I'm sorry, better shut up. Wala ka talaga. Ikaw yung abogado na lamang kung pinakabobo sa lahat. I'm not trying to destroy him. But I will, in 2 minutes, I will destroy him. Makinig lang kayo. Balik dito muna tayo sa Boracay, sir. Remind me about Pangilinan. Konektado ito eh. So yung bureau kasi, kagaya ng Marawi, kung hindi ko na alaala, paglagay nila dyan sa chart sa Marawi, operation, Marawi, tapos administrative, gano'ng maraming committee. Nakikinig ako sa isang cabinet member. Sabi ko, gano'n na, gano'n. Tapos dito, committee, purchasing. Sabi ko, ganito. Sabi ko, ito assistant ko si Bong. Tawagin mo nga si, General Eduardo Del Rosario. Tawagin mo nga. Pagdating sabi ko sa opisina, kita mo yan. Gawin mo yan. Give me houses for Marawi within 100 days. In 100 days, may mga bahay. Magaganda. Ay, mga taga Marawi nakita. Maliit lang. Pero, pwede kang matulog. Maganda ang setup. But it's just maybe constricted because of the area that is small. Ngayon, okay na. Balik tayo dito sa the one single. Ito totoo is kaisa-isang publiko, may calls him servant. Dapat waiter na lang siya. Siya yung, kayo lahat, you are living witnesses. Yung pag-iba ng nag-upside down ang ating law and order. Kayong mga pulis, tell me, kayo dito, kailan lumala ang sitwasyon? Yung pinasa ni sino itong putang ina to? Pinasa niya ang batas sa juvenile law at tinaas niya from the indeterminate yung law noon 15 years old. Hindi mo makulong. Doon tayo nagkaroon ng great injustice. Prosecutor ako. Kaibigan ko, may utang na loob ako sa kanya. Sa totoo lang. Pero nandiyan, I got a message from her. Kay Sharon, asawa na. Pero sabi ko, tangkapin natin yung mali natin na nagawa natin sa noong 15 years old, pag nahuli ng pulis, pati kayo dito, kunin ng barangay captain, kunin ng nanay, pati tatay, tapos ipakita yung birth certificate. Labas-pasok, all throughout of the country. Ang nakasala, rape with homicide, bali wala. Babalikan pa yung, ulitin namin yan sa anak mo. Ganon ka brazen ang mga bata ngayon. Or at least ngayon, mayroong kunting control. Pero kita mo yung mga 16 years old na hindi mo mapreso eh. So ilagay mo yan sila sa DSWD. Walang gwardiya, sumisibat lang. Only to commit another crime in another day. Yun ang problema. Many thousands yung nabiktima, walang magawa.
Kasi hindi mo nga mapailan ang kaso. So itong mga to, that started about 9 years ago. Ito yung mga 15 years old doon na makita mo dyan sa EDSA, snatching, tapos tatakbo lang, habulan ng pulis. Pag nahuli ang pulis, ang mga bata, talagang pag hinawakan mo, they will fight it out to be freed. Tapos, ano talaga ng pulis? Kung may sugat, kaagad, kulong pa ang pulis. Kaya sabi ko, ito na nga ang nangyari. Pangilinan yan. Mag-isip lang kayo noong hindi pa panahon sa batas ni Pangilinan at ngayon, ano nangyari? Hindi mo talaga ma-detain ang bata. Whatever the crime may be, it could even be genocide. Walang sasagutin. Kaya rin kayong mga NPA, for all of your protestations, proclamations that you love this country, tapos ginagamit ninyo ang mga lumad, the indigenous tribes of this country, kung hindi ba kayo tanga? Hindi ba kayo bubo kung you are taking advantage sa walang hindi ito insulto. Taga-bukid kulang ang graph ito. 75% of the total armed units ng NPA, 75. Lumad yan. Each other, dito sa Davao, the Calagan tribe, nandyan yung Bagobo, Manobo, yun. Hindi marunong magbaril, kaya pag inkwento ng sundalo, nalo na yung mga ranger. Hindi lang namin sinasabi, kung sabi ang patay, marami yan. Kawawa, naawa ako. Mga NPA, it's time for you to surrender, actually.